Hello, magandang araw at magandang gabi sa inyo. Ako nga pala si Ken from Batch 4. At ngayong araw ay i-share ko yung aking 365 daily devotion sa araw ng May 28, Wednesday 2025. At yung topic natin ngayon ay may pinamagatan na incorruptible, at dito ay papag-usapan kung bakit hindi tayo matakot sa kamatayan. At yung salitang incorruptible ay nangangahulugan na ano, hindi nasira, malaya sa hindi nabubulok at hindi nagwawakas. At sa pananampalataya, ito yung kalikasan ng ating bagong katawan at buhay na walang hanggan na ipinangako ni Jesus sa future na sa kanyang muling pagkabuhay. At ito ay hindi pagkabulok, walang kawalan ng kahinaan o kamatayan, dahil kay Jesus Christ yung sino man na sa kanya ay magkakaroon ng buhay na hindi kailanman na maglalaho o magwawakas o mamamatay. Sabi nga sa ating Bible scripture for today sa Hebrews 2:14 to 15. Since the children have flesh and blood, he too shared into their humanity, so that by his death he might break the power of him who holds the power of death, that is, the devil, and free those who all their life were held in slavery by their fear of death. Tagalog: dahil sa ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus, at tulad nila ay may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mawasak niya ang dyablo, na siyang ay kapangyarihan na sa kamatayan. Sa pamamagitan din ng kanyang kamatayan ay pinalaya niya ang lahat ng tao na buong buhay nila'y inalipin ng takot sa kamatayan. Dito sa Bible verse na to ay ipinaliwanag na dito na si Jesus Christ ay naging tao tulad natin. Nagkaroon siya ng dugo at laman upang malupig ng yung kapangyarihan ng kamatayan, at sa pamamagitan ng kanyang death sa krus ng Kalbaryo, tinalo niya yung ating kaaway, yung Diablo, at may hawak ng takot at kapangyarihan ng kamatayan. Dahil dito napalaya niya tayo mula sa takot ng kamatayan, at yung mga tao ay nabuhay sa takot dahil inisip nila yung kamatayan ay yung wakas. Pero kay Jesus Christ hindi tayo alipin ng takot, dahil may hatid niya yung hope, yung pag-asa, yung liwanag, at tayo ay binigyan ng buhay na walang hanggan. At pinaliwanag din sa 1 Corinthians 15 verse 42 to 44 na na yung katawan natin ay ngayon ay may hangganan, pero sa muling pagkabuhay tayo ay bibigyan ng incorruptible na katawan, glorious body, na isang katawan na puno ng kapangyarihan at kaluwalhatian, na hindi na muling magkakaroon ng sakit o wakas o kamatayan. At yung kamatayan ay pinto papunta kay Jesus Christ. Sa pananampalataya sa kanya ay hindi na tayo nakakatakot sa kamatayan. Ito ay naging daan upang personal nating makasama yung ating Panginoong Jesus magpakailanman. At yung kamatayan ay hindi katapusan, kundi ito yung simula. Para sa mga naniniwala sa kanya, yung kamatayan ay hindi natatapos, kundi ito yung simula ng mas masaganang buhay. Isang buhay na walang sakit, walang luha o kasalanan. At kaya tinalo ni Jesus Christ yung kamatayan sa pamamagitan ng kanyang buhay. Sa kanyang buhay, kamatayan, at yung pagkabuhay ng muli, pinawi ni Jesus Christ yung kapangyarihan ng kamatayan at ng Diablo.
dahil dito ay tayo ay nagkaroon ng liwanag ng may katiyakan tayo ay hindi na mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na eternally. At kaya huwag nating kalimutan na hindi dapat katakutan yung death sapagkat ito ay simula ng walang hanggang buhay kasama si Jesus Christ. Instead na matakot tayo, magpasalamat tayo sa pag-asang hatid ng muling pagkabuhay. Kaya at huwag nang hayaang hadlangan ng takot yung ating pagsunod sa ating Diyos. Sa ating bawat hakbang, paalalahanan ng sarili na yung tagumpay ni Jesus Christ ay laging nasa atin. Kaya ipagdiwang natin yung tagumpay ni Jesus Christ na sa loob natin. At araw-araw ipamuhay natin yung pananampalataya, yung glorious niya at yung pananampalataya ng may kagalakan at pasalamat. At yung buhay ng walang hanggan ay nagsimula sa atin. Kaya mamuhay tayo na parang totoo dito, and that's it for ating devotion. Thank you for listening. To God be the glory.